empleyado rito ay pwede pong mag-recommend sa Pilipinas, sa mga agency. O kaya, kahit dito sa Inside Canada, pwede po kami mag-recommenda. Pero hindi po isang daang garantiya na makukuha po kayo no. Gaya ko po dun sa last na interview, last November. Nagrekomenda po ako dun 7. Ang pumasa po ay 4. So yung 3 bumagsak po bumagsak yung 3. Kahit na sinabi nila yung pangalan ko, siguro nandun lang po yung mga 20% na alam mo yun, pagka nirecruit mo yung isang tao, dala-dala yung pangalan ko, parang ganon. Dala-dala yung mga pangalan ng mga kaibigan ko, ganon. Siguro meron din dagdag pogi points mga pre. Pero sa dulo mga pre, walang palakasan. Kasi mamimit mo na dun yung employer. Ikaw na mismo ang bahala kung paano ka makakasurvive dun sa interview. Kasi dun pa lang sa examination pre, ikaw nang bahala dun. Kumbaga dala mo na yung bayag mo pre. Dala mo na yung bayag mo dun. So walang palakasan dito mga pre. Siguro kung meron man sa agency, pagdating sa employer pre, namit mo na yung employer, wala na pre. Standard na yun. Ikaw nang bahala. So ibig sabihin pre, ang mga sagot mo nakasalalay kung papasa ka o hindi. Ganun yun mga pre. 90% ikaw ang gagawa ng kapalaran mo pre. Madali lang naman yun pre kung nag-review ka no. Kasi kung nag-review ka at napagandaan mo yung interview nila nakaraan, talagang papasa ka mga pre. Kahit pa paano may chance, malaki ang chance mo. Pagka na-meet mo na kasi yung employer in person, hindi lang kasi pre, hindi lang sa good communication ka dapat magaling Dalawa yan pre. Good communication, tapos magaling ka pa sa skill no. Kasi nga skill tayo, butcher tayo mga pre. Magaling ka sa communication, bagsak ka sa skill. Yung sa trade test po di ba pagka nag-trade test po kayo, pinapa-trade test yung mga hamo, kaya shoulder, di ba, loin. Dapat yung dalawa yung mga pre, pantay yun. Hindi pwedeng magaling ka lang sa communication skill tapos bagsak ka sa skill, o magaling ka naman sa skill, bagsak ka naman sa communication. Hindi pwedeng ganun mga pre no? Yung communication pre, mababaw lang naman ng English mga pre, as long as na nakakapag-construct ka ng English pre kahit na salita ng salita yung interviewer at naiintindihan mo, yes or no lang yun pre, kaya yun kasi understood na yun pre, kasi skilled nga tayo. Alos karamihan po sa atin mga high school graduate lang. Hindi naman tayo magtatrabaho sa call center. Pagdating dito pre, ang ibebenta mo, ang ilalapag mo, yung galing mo pre, yung skilled mo. Hindi ka pupunta rito sa Canada pre para mag call center o ano man. Basic communication lang pre, pwede na yun. Sabi ko nga, basta napasa mo yung CLB4, CLB5 mga pre, pasko na yun pre. Kumbaga yung CLB4, CLB5 pre, ang katumbas lang ng grade nun sa atin pasangawa lang yun pre, parang nasa 75 lang yun kaya.